Bakit hindi ka masaya? Simple lang ang sagot, pero hindi mo ito maririnig sa karamihan ng tao. Kasi ang tunay na dahilan ay nasa loob mo, hindi sa paligid mo. Ngayon, bibigyan kita ng malinaw, diretsyo, at stoic na paliwanag kung bakit hindi ka makahanap ng kapayapaan kahit ginagawa mo na ang lahat. Una, hinahayaan mong kontrolin ka ng emosyon. Sa Stoicism, sinasabi, hindi problema, ang reaksyon mo ang nagpapahirap. Kapag may nagsabi ng masakit, nasisira araw mo. Kapag may hindi nag-reply, nagwo-worry ka. Kapag may nagtagumpay, naiinggit ka. Hindi ka masaya dahil alipin ka ng emosyon mo. Pero isipin mo, kung hindi mo kontrolado ang sitwasyon, bakit mo hinahayaan na kontrolin ka nito? Ang Stoic ay ganito mag-isip. Hindi ko kontrolado ang mundo, pero kontrolado ko ang sarili ko. Isang mindset na kayang magpabago ng buong buhay mo. Pangalawa, mali ang hinahabol mo. Marami kang gustong ma-achieve, pero tanong, para kanino ba? Para bang kailangan mo ng dahilan para patunayan ang halaga mo? Kailangan may bagong gadget, kailangan may bagong picture, kailangan may bagong papuri. At sa dulo, pag nakuha mo na, sandali mo lang mararamdaman ng saya, tapos balik ka na ulit sa pagkahabol ng bago. Yan ang cycle ng suffering, sabi ng Stoics. The more you desire, the less you enjoy. Hindi ka masaya kasi hinahabol mo ang mga bagay na hindi naman tunay na sayo magbibigay ng kapayapaan. Pangatlo, lagi kang naghihintay ng perfect moment. Marami ang hindi masaya dahil lagi silang naghihintay. Naghihintay ako ng tamang oras. Naghihintay ako ng motivation. Naghihintay ako ng sign. Pero sa Stoicism sinasabi, ang perfect moment ay hindi dumarating. Ginagawa mo ito. Habang naghihintay ka, lumilipas ang buwan, taon, at pangarap. Hindi ka masaya dahil iniiwan mo ang buhay mo sa pag-asa, hindi sa aksyon, hindi sa ngayon, kundi sa bukas. Pang-apat, iniiwasan mo ang responsibilidad. Ito ang hindi sinasabi sa iyo. Mas malungkot ang taong tumatakas sa responsibilidad. Bakit? Kasi alam mo sa loob mo, may dapat kang gawin pero hindi mo ginagawa. Gusto mong gumaling pero hindi ka nag-i-invest sa sarili. Gusto mong umasenso pero takot ka magsimula. Gusto mong respetuhin ka pero takot ka tumayo sa prinsipyo mo. Ang Stoic na mindset, the obstacle is the way. Hindi mo iiwasan ang hirap. Hahawakan mo ito dahil alam mong doon ka lalakas. Panglima, hindi mo tinatanggap ang realidad. Ito ang pinakamalalim, hindi ka masaya dahil may nilalabanan kang hindi mo kayang baguhin. Kagaya ng lumipas na relasyon, sakit na ibinigay ng ibang tao, pag-alis ng taong importante, pagbabagong hindi mo ginusto, pagkakamaling paulit-ulit mong hindi ka masaya, hindi dahil nangyari yun, kundi dahil ayaw mong tanggapin na nangyari yun. Sabi ng Stoics, ang pagtanggap ay hindi pagbibigay. Ito ay paglayang hindi ka na kinokontrol ng nakaraan. Pang-anim, nakatingin ka sa kakulangan, hindi sa meron ka. Kahit anong meron ka ngayon, madali mo itong kinakalimutan. Pero pansinin mo, kapag may nawala, doon mo lang marirealize na mahalaga pala. Gratitude is a Stoic superpower. Hindi ka masaya kasi nakikita mo lang ang kulang, hindi ang kaunting blessings na bumubuo ng araw mo. Pang-pito, paano ka magiging masaya?
Simple lang, hindi mo kailangang i-perfect ang buhay mo. Kailangan mo lang kontrolin ang sarili. Iwasan ang walang saysay na desire. Tumigil sa paghihintay. Yakapin ang responsibilidad. Tanggapin ang hindi mababago. Pahalagahan ang meron ngayon. Yun ang Stoic path. Yun ang tinatawag na inner peace. Hindi para sa lahat, pero kung nandito ka ngayon, posible para sa'yo. Ang isang tao ay hindi masaya dahil sa maraming mga kadahilanan. Isa sa mga pangunahing kadahilanan ay ang pagkakaroon ng mga inaasahan at mga pangarap na hindi natutupad. Kapag ang mga inaasahan at mga pangarap ay hindi natutupad, ang isang tao ay maaaring makaramdam ng pagkabigo, pagkadismaya at kalungkutan. Isa pang kadahilanan ay ang pagkakaroon ng mga problema at mga pagsubok sa buhay. Ang mga problema at mga pagsubok ay maaaring magdulot ng stress, pagkabalisa at kalungkutan sa isang tao. Ang pagkakaroon ng mga negatibong emosyon tulad ng galit, takot at pagkamuhi ay maaari ring magdulot ng kalungkutan sa isang tao. Ang mga negatibong emosyon na ito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, pagkabigo at kalungkutan. Ang pagkakaroon ng mga hindi tamang pag-iisip at mga paniniwala ay maaari ring magdulot ng kalungkutan sa isang tao. Ang mga hindi tamang pag-iisip at mga paniniwala ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, pagkabigo at kalungkutan. Ang pagkakaroon ng mga hindi tamang relasyon sa mga tao ay maaari ring magdulot ng kalungkutan sa isang tao. Ang mga hindi tamang relasyon ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, pagkabigo at kalungkutan. Ang pagkakaroon ng mga hindi tamang pamumuhay ay maaari ring magdulot ng kalungkutan sa isang tao. Ang mga hindi tamang pamumuhay ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, pagkabigo at kalungkutan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga kadahilanan kung bakit hindi masaya ang isang tao. Ang bawat tao ay may kani-kaniyang mga kadahilanan kung bakit hindi sila masaya, at ang mga ito ay maaaring mag-iba-iba sa bawat isa. Kung gusto mo pang matutunan ang Stoic mindset sa Tagalog, i-like mo to, i-follow mo ang channel, at mag-comment, gusto ko ng inner peace. Salamat sa panonood. Magiging mas kalmado ang buhay mo. Simula ngayon.